Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, araw po ngayon ng pagpaparangal sa Mahal na Birhen bilang ina ng ating simbahan. At pangatlong araw po ng pagpaparangal din bago ang kapistahan ng mahal na patron, ating San Jose Marelo, ang nagtatag ng kapisanan ng mga Oblates of St. Joseph. Malapit po sa puso ni Jose Marelo ang Mahal na Birhen na sa simula pa ng kanyang bukasyon ay yan na ang naging takbuhan, yan na ang naging inspirasyon ng ating founder ng Oblates of St. Joseph. Idulog po natin ang ating mga sarili sa paanan ng ating mahal na ina at ating hilingin na kupkupin hindi lamang ang simbahan, kundi tayong lahat. Aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari pong nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyo'y ginawang may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw.
Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat na sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Maria mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa dalawa pong ating pinagdiriwang. Ang ikatlong araw ng ating pagpaparangal, tawag natin Triduum, kay San Jose Marelo, ang nagtatag ng kapisanan ng Oblates of St. Joseph. Ngunit ngayon po ay araw din ng pagpaparangal sa Mahal na Birhen bilang ina ng simbahan. Kahapon po ating nasaksihan ang ating narinig, araw ng Pentecostes, araw ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles at ang simula ng pagpapangaral ng mga apostoles. Tawag po natin ay birthday of the Catholic Church. Kahapon, ang simula. Natural po sa tao ang magkaroon ng longing for a mother. Yung naghahanap ka ng ina. Si Marelo ay maagang naulila. Batang-bata pa po siya. Hindi niya nakita halos ang kanyang ina nung siya lumalaki. Kaya habang siya lumalaki, laging mayroong paghahangad
ng pagmamahal ng isang ina. Kaya nang si Marelo ay mag-graduate ng grade 6, honor student, ang kanyang hininging regalo sa kanyang ama ay isang pilgrimage. Pilgrimage, limitan po mga bata pag mag-honor student, pag tinatanong kung anong gusto, agad material na bagay. Si Marelo, ang kanyang hiningi ay hindi material na bagay, kundi isang pilgrimage, paglalakbay patungo sa simbahan ng Our Lady of Mercy. Bata pa po yun. Ibig sabihin, mayroon ng longing sa puso, sa isip ng isang bata na habang si lumalaki wala siyang ina, kaya naghahanap siya at natutunan niyang ang inin bilang ina ang mahal na birhen. Sapagkat hindi po sa tao, sapagkat likas sa tao ang maghanap ng isang ina. Hanap ng isang ina. Kaya ang kanyang hiningi ay pilgrimage to the shrine of Our Lady of Mercy. Inulit ko po, ito isang patunay ng tao ay laging mayroong paghahangad, likas sa kanyang puso, sa kanyang isipan, ang maghanap ng isang ina. At ang mahal na birhen ang naging gabay ni Marelo sa lahat ng kanyang mga taong pag-aaral. Nung siya po ay gumraduate na ng high school, halos sa pilitan siyang pinalabas ng kanyang ama para pag-aralin ng komersyo sapagkat sila ay mayaman. Sumunod si Marelo. Pero naroon pa rin lagi sa kanyang isipan ang mahal na birhen at sa kanyang pagkakasakit, nagpakita sa kanyang mahal na birhen na nagsasabing ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa seminaryo. Naghanap si Marelo ng isang ina, naroon ang mahal na birhen. Pero nung si Marelo ay nangangailangan ng isang gabay, nagpakita din ang mahal na birhen. Ibig sabihin, para siyang two-way traffic. Naghahanap tayo, pero ang mahal na birhen ay sumusubaybay din sa atin. Dito po sa Ebanghelyong binasa natin, ay inihahabilin ni Jesus ang kanyang alagad na mahal, ibig sabihin si San Juan, kay Maria. Habang inihahabilin niya si Maria sa alagad na mahal, inihahabilin din niya ang alagad na mahal na si Juan sa mahal na birhen. Ibig sabihin, inihahabilin ni Jesus ang sangkatauhan sa pag-aalaga ng mahal na ina. Ang atin pong simbahan ay marami ng dinanas sa mga pagsubok at sa lahat ng mga pagkakataong ito, laging ang tawag ng simbahan ay ang saklolo ng mahal na ina. At ang mahal na ina naman ay hindi nagkukulang sa kanyang pagkukupkop, sa kanyang pag-aalaga sa ating simbahan. Kaya kahit anong pagsubok ang dinadaranas ng simbahang ito, ang simbahang Katolika ay nananatiling matatag. Ang isa pong napakagandang habilin ng mahal na ina ay nangyari sa apparition ng Our Lady of Guadalupe. Kung kayo po ay acquainted, Our Lady of Guadalupe, December 12 po ang piyesta, kapistahan. Ang mahal na ina nagpakita isang Juan Diego, isang Indian sa Mexico, at umiiwas pa si Juan Diego. Ngunit ang sabi ng mahal na birhen, sundin mo ang aking iniuutos sa iyo at ako ang bahala sa mga kailangan mo. Ito yung famous word ng mahal na ina. Hindi ba't ako'y naririto, ako na iyong ina. May iniuutos kasi ang mahal na birhen kay Juan Diego. Pero sapagkat si Juan Diego ay may ibang kailangan, iniwasan niya ang mahal na ina. Iniwasan niya ang mahal na birhen. Pero kahit iniwasan ni Juan Diego ang mahal na birhen, nagpakita pa rin sa kanya. Ang sabi sa kanya ay, gawin mo ang iniuutos ko sa iyo at ako ang bahala sa mga pangangailangan mo. Hindi ba't ako'y naririto, ako na iyong ina. Ang ganda po nun eh. Am I not here who am your mother? Ganyan po kadakila ang
pag-ibig ng ina sa kanyang mga anak. Ganyan po kadakilang pag-ibig ng mahal na ina sa ating simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas malaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao, naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. O makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukaan, sa Espiritu, at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito may iaalay mula sa lupa't bunga ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito nga may iaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen
ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain, ikapagpapatawad ng mga kasalanan, kapagkat siyang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kami aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Kaya naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito kapag alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubili ng turo ni Jesus, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ko ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Tumayo ko'y mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.